Inaasahang mas mapapalakas pa ang kakayahan ng mga atleta ng Kalinga kasunod ng pagsisimula ng konstruksyon ng Kalinga Sports Complex, modernong pasilidad ipapatayo. May report si Iril Siknao. Formal nang isinagawa ang groundbreaking ceremony para sa Phase 1 ng Kalinga Sports Complex sa Bulanao, Tabuc City nitong Martes, March 10, 2026. Ang proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 148 million pesos ay itinuturing na malaking hakbang para sa sports development ng probinsya. Layon nito na gawing isang maganda at modernong multi-purpose facility ang Karaa Grounds sa Bulanao. Ayon sa DPWH Lower Kalinga District Engineering Office na siyang nagpapatupad ng proyekto, kabilang sa Phase 1 ang pagtatayo ng isang standard playing field, rubberized oval track, mga court para sa basketball, volleyball, tennis at badminton, partial completion ng isang grandstand at construction ng water system at powerhouse. A premier sports and recreational facility that will serve as a hub for athletic development, youth engagement, and community activities in the province of Kalinga and the Cordillera Administrative Region. Ayon sa mga lokal na opisyal, malaking tulong ito para sa mga atletang lumalaban sa Karaa Meet. We believe that by building a decent training facility here at home, we can immediately give our athletes the fighting chance they deserve. We hope that by providing standard track, a safe court, and proper amenities, we can pave the way for better performance. Samantala, sinabi ni Governor James Edcuba na naglaan ang probinsya ng 20 million pesos para sa pag-upgrade ng daan patungo sa complex upang maging isang 4-lane road ito na may walk lane para sa mga pedestrian. Ayon sa DPWH, kailangan pa ng karagdagang 300 million pesos para sa Phase 2 ng proyekto. Tiniyak naman ng mga lokal na opisyal na tutulong sila upang makakalat ng pondo para sa tuluyang pagtatapos ito. Ang Kalinga Sports Complex Phase 1 project ay pinondohan sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act at target na matapos sa March 2028. Iril Siknao mula PIA Kalinga para sa PIA News Cordillera.